mag-aaral? Magandang araw, Bago tayo magsimula sa ating talakayan sa araw na ito, ay inaanyayahan ko ang lahat magsatayo para sa ating panalangin na pangunahan ni Ginoong Bangkaya. Okay, tayo manalangin. Amen. Amen! Manatiling nakatayo para sa ating ehersisyo upang sa ganun ay mapukaw ang inyong mga natutulog na diwa. Handa na ba kayo? Opo. Alam niyo ba yung kantang Ulo Abaga? Alam niyo yun? Opo. Kung ganun ay magsimula na tayo. Ulo Abaga, hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Tang-tang abaga, hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. At tang-tang-tang-tang, hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Ayan, nabuhayan na ba kayo? Opo. Magaling! Bago kayo magsiupo ay patitingnan ang nasa ilalim ng iyong mga upuan. Kung mayroon ba itong mga plastics, mga papers, at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Pati na rin ang iyong mga sarili upang sa ganun ay magiging komportable kayo sa ating talakayan mamaya. Tapos na ba? Opo. Maaari na kayong magsiupo. Ngayon naman ay tingnan ninyo ang inyong mga katabi at sabihin, nagagalak akong nakita ka. Mayroon bang lubiban sa araw na ito? Wala po. Magaling. Sana'y palaging ganito upang sa ganun ay walang maiwan sa ating talakayan. Ngunit bago ang anumang bagay, ay narito ang mga alituntunin na dapat ninyong tandaan upang sa ganun ay manatiling organisado ang ating silid, lalong-lalo na ang ating talakayan. Pakibasa ng sabay-sabay. Pakikinig, Pakikilaho, paggalang, disiplina. Naunawaan lang ba? Opo. Magaling. Ngayon naman ay, sino sa inyo ang makakaalala kung tungkol saan ang ating nakaraang topiko? Binibining kabusog? Ito po ay tungkol sa backward kasanayan. Magaling, Binibining Kabusog. Bibigyan natin ng magaling clap si Binibining Kabusog. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling! Base sa inyo, ngayon naman ay mayroon akong ipapakitang larawan sa inyo at huhulaan niyo lamang kung tungkol saan ang ipinapakita sa larawan. Meron na ba kayong mga ideya? Opo. Sino makapagbibigay ng Binibining Kabusog tungkol saan ang iyong nakikita? Tungkol saan kaya itong larawan na ito? Ito po ay tungkol sa panintikan. Magaling, Binibining Kabusog. Ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa pagpili ng mga tamang akdang pampanitikan para sa pagtuturo. Sa tingin niyo tungkol kaya saan ito? Ginoong Juban? Sa tingin ko ay ito ay wala pa akong ideya. Walang ideya si Ginoong Juban. Kaya naman ay tutuklasin natin kayo tungkol saan kaya ang pagpili ng mga tamang akdang pampanitikan para sa pagtuturo. Ngunit bago natin tuklasin ang ating paksa sa araw na ito ay narito muna ang mga layunin na inyong inaasahang makakamit pagkatapos ng ating klase. Maaari bang basahin ninyo ng sabay-sabay?
Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy at pinapaliwanag ang mga halagang yugto ng kasaysayan ng kurikulum sa Pilipinas. Nakagawa ng mayak na timeline na naglalarawan ng pagbabago ng kurikulum sa bawat panahon. Ayan! Ngayon ay ating tutuklasin ang pagpili ng mga tamang akdang papanitikan para sa pagtuturo. Narito ang mga gabay para malaman natin kung paano natin, ano ang kailangan natin gawin sa pagpili ng mga tamang akdang ating gagamitin sa klase. Pakibasa ng sabay-sabay kung ano ang unang gabay. Pagsusuri sa mga elemento ng akdang pampanitikan. Ang pagsusuri sa mga elemento ng akdang pampanitikan ito ay maingat na pag-aaral at pag-unawa sa mga bahagi o sangkap na bumubuo sa isang akda upang maipaliwanag ang kahulugan, mensahe at layunin nito. Halimbawa, sa mga pangunahing elemento ng akdang pampanitikan ay, di ba, mayroong tauhan, tagpuan, banghay, ano pa? Mayroon pa ba? Tema, mensahe. Sa ganito, ang layunin nito kung bakit mahalagang suriin ang mga elemento ng mga akdang pampanitikan ay upang maunawaan ang kabuuang mensahe ng akda, matukoy ang ugnayan ng mga elemento sa isa't isa, at makikilala ang estilo at layunin ng may akda. Nahuhubog ang kakayahang mapuna at mag-isip ng mga critical thinking o critical na pag-iisip. At yun lamang po ang pagsusuri sa mga elemento ng akdang pampanitikan. Ngayon ay atin namang tutungo naman tayo sa pangalawang gabay. Ang pangalawang gabay ay binibining diary, pakibasa. Pagpili ng akda na naaayon sa interes ng mga mag-aaral. Sa iyong palagay tungkol saan kaya ito? Binibining diary. Mayroon ka bang idea, binibining diary? Ito'y tungkol sa sa gusto ng isang mag-aaral. Like, gusto niyang magsulat ng tula or saling-sayo poetry upang may papahayag niya ang sarili niyang akda. Magaling, binibining diary. So, ang pagpili ng akda na naayon sa interes ng mga mag-aaral ito ay ang pagpili ng mga akda na tumutugon sa gusto at karanasan ng mga mag-aaral upang mas maging makabuluhan at kapanapanabik ang mga pag-aaral ng panitikan. Halimbawa, class, para sa elementarya ay mga maikling tula lamang ang pwede nating gamitin, mga maikling kwento upang sa ganun ay madaling maunawaan ng ating mga mag-aaral. Halimbawa, ang mabait na kalabaw. Ang mabait na kalabaw, ito yung kwento ng kabutihan at malasakit. Bakit nga ba mahalaga ang pagpili ng mga akda na naaayon sa interes ng mga mag-aaral? Sinong gustong sumagot? Bakit mahalaga? Mayroon ka bang idea? Binibining Kabusog? Bakit mahalaga ang pagpili ng mga akda na naaayon sa interes ng mga mag-aaral? Sa iyong palagay, bakit kaya mahalaga? Mahalaga ito nang sa iyon ay makakarelate ang mga mag-aaral sa kanilang binasa. Magaling, Binibining Kabusog. Palakpakan ninyo si Binibining Kabusog. Plus, mahalaga na piliin natin ang mga akdang naaayon sa interes ng mga mag-aaral dahil pinapalalim ang pagkakaunawa at damdamin ng mga mag-aaral sa kanilang mga binabasa. Pangalawa ay nagsisilbing itong tulay
sa pagkatuto at personal na karanasan nila. At nagiging mas masigla at makabuluhan ang pagtuturo ng panitikan kapag nakapili tayo ng mga akdang naaayon sa kanilang mga interes, yung gustong-gusto nila, nakaka-relate sila. Ngayon naman ay tutungo tayo sa susunod na gabay. Binibining si Bumit, maaari mo bang basahin? Pagkilala sa mga akdang nararapat para sa bawat antas. Ang pagkilala sa mga akdang nararapat para sa bawat antas, ito ay tumutukoy sa maingat na pagpili ng mga akdang pampanitikan na angkop sa mga edad at kakayahan ng mga kabataan o ng mga mag-aaral. Halimbawa, mga maikling kwento. Nakaka-relate ba ang mga bata dito? Yung mga simpleng kwento lamang tulad na ni Pagong at ni Matching. Opo. Naintindihan lang ba nila ito ng madali o naunawaan lang ba ito ng madali? Medyo. Okay. Halimbawa, maikling kwento ang ama ni Mauro R. Avena. Ito ay nagpapalawak ng kaalaman sa ugnayan ng pamilya, disiplina at pagpapatawad. Madali lang itong naintindihan ng mga mag-aaral dahil ito ay simple lamang na kwento. Para naman sa susunod na gabay, maaari mo bang basahin Ginoong Juan? Pagtutok sa mga akdang may kaugnayan sa aralin. Pagtutok sa mga akdang may kaugnayan sa aralin. Ito ay tumutukoy sa mga akdang may kinalaman sa aralin upang makakatulong sa pagtalakay sa aralin. Madali itong maunawaan ng mga mag-aaral dahil ang mga akdang iyong ginamit sa klase ay may kinalaman sa inyong magiging paksa. Halimbawa, kapag ang iyong aralin ay tungkol sa pagmamahal ng bayan, ano sa tingin niyo ang mga akdang maaaring gamitin rito? Pagmamahal ng bayan. Ginoong Juban, meron ka bang mga idea kung anong mga akda ang dapat gamitin sa paksang may kinalaman sa pagmamahal ng bayan? Wala? Nulimitang hiri. Tama, binibining kabuso. Ang nulimitang hiri at el filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, ito ay nagpapakita ng damdamin ng pagmamahal sa bayan at pagnanais ng pagbabago. Tihan niyo lang ba ang ating topiko sa araw na ito? Opo. Magaling. Wala na ba mga katanungan? Wala. Kung ganoon ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat upang mas magiging madali ay ang unang hanay ang magiging unang pangkat at ang pangalawang hanay naman ang magiging pangalawang pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Ang gagawin nyo lamang ay gumawa kayo ng tula kahit tungkol sa pag-ibig, may tema tungkol sa pag-ibig, kalikasan o kahit anong tema. Gagawin nyo lang ito ng 5 minuto at pagkatapos ay i-represent ninyo ito sa harapan sa malikhaing pamamaraan. Naintindihan nyo lang ba ang inyong mga pangkatang gawain? Opo. Okay, magsimula na kayo. Pag-usapan nyo na kung ano ang inyong mga gagawin. Tapos na ba kayo gumawa ng inyong mga tula? Opo. Kung ganon ay ating tunghayan ang unang pangkat. Binibining Diary at Ginoong Juan. Ang tatawagin ko sa aming tula ay tungkol sa masaya. Ang gulo, di ba? Kahit ako'y naguguluhan, sino pang ayaw sumaya? Kung ang ating simulan, ikaw at ako tayo
di ba? Dahil sa pundong malaman din nila na hindi lahat ng tumawa ay masaya. Yan lang po. Palakpakan natin ang unang pangkat. Ngayon ay tunghayan naman natin ang pangalawang pangkat. Narito ang aming maikling. Hindi naging tayo, ngunit parang may tayo. Isa sa mga mahirap, bitawan sa mundong ito, ay ang taong kailanman hindi naging sa'yo. Nasa una pa lang, akala mo ay hawak mo, ngunit akala mo lang pala ito. Napakahusay! Parehong pangkat una at ang pangkat pangalawa ay nagpapakita ng kanilang kagalingan at kahusayan. Kaya naman ay bibigyan ko kayo ng 50 puntos bawat grupo dahil talagang napakahusay ninyong magrepresenta dito sa harapan. Meron pa ba ang mga karagdagang katanungan? Wala na po. Kung wala na, ay ako ang magtatanong sa inyo. Binibining Kapuso, tungkol saan ang paksang ating tinalakay ngayon? Ito po ay tungkol sa pagpili ng mga tamang akdang pampanitikan para sa pagtuturo. Magaling Binibining Kapuso, palakpakan natin si Binibining Kapuso. Noong Juban, bakit mahalaga ang pagpili ng mga tamang akdang pampanitikan para sa pagtuturo? Sa tingin ko ito ay mahalaga dahil ito ay mahalaga. Ang maingat na pagpili ng mga tamang akdang pampanitikan ay mahalaga sa pagtuturo sapagkat ito ay nakatutulong. Sapagkat ito ay nakatulong upang maging angkop ang mga aralin sa antas at interes ng mga mag-aaral. Tama ba, class? Opo. Magaling. Ngayon naman, Binibining Kapuso, maaari ka bang tumayo? Paano po maipapakita ang kahalagahan ng mga akdang pampanitikan? Para po sa akin, ito ay maipapakita ko ang kahalagahan ng akdang pampanitikan sa pamamagitan ng mga pagpapahalaga, pag-unawa, paggamit ng mga ito sa pang-araw-araw na buhay. Magaling, palakpakan ninyo si Binibining Kapuso. Talagang naiintindihan ninyo ang ating tupiko sa araw na ito. Kaya naman upang malaman ko kung talagang marami kayong natutunan sa ating tinalakay, ay mayroon akong mga inihanda mga katanungan rito at sagutan nyo lamang ito dahil ito ay multiple choice. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga katanungan. Maaari na kayong magsimula. Na ang naubos. Pakibilisan ninyo. At natapos na ang inyong 5 minuto, pakipasa dito sa harapan ng inyong mga papel. Kumusta naman ang inyong pagsagot? Madali lang ba ito? O mahirap? That's right. Yes. Alright. Magaling. Opo. Ngayon naman ay base sa inyong mga sagot na ito ay magaling, kaya naman ay bibigyan ko kayo ng mga takdaang aralin. Para sa inyong takdaang aralin ay
sumulat kayo o gumawa kayo ng refleksyon na may 10 talata tungkol sa kahalagahan ng mga akdang pampanitikan sa ating bansa. Isulat ito sa isang buong papel at ipasa ito sa ating pagkikitang muli. Mayroon pa bang mga katanungan? Wala na po. Kung wala na, maaari bang tumayo ang lahat? Paalam? Paalam po, binibili ba yung